Lumantad sa mga pulis ang kaklase ng nasawing freshman maritime student dahil po sa hazing sa Cavite. Itinuro ni alias Jedrick ang lugar kung saan daw isinagawa ang hazing sa kanila ng biktimang si Mark Kenneth Alcedo. Nakakurdo na po ang lugar para maghanap ng ebidensya ang mga investigador. Ang kwento ni Jedrick, 3 raw silang freshman na sumalang sa initiation rites. Pinairingan daw po sila noong paakyat sa masukal na lugar. Natapos ni Kenneth ang initiation rites. Nagawa pa daw nitong maglakad pero bigla itong bumagsak at nawala na ng malay habang sila'y papauwi. Sumunod po dyan ang tagpong nakuhanan sa CCTV ng ospital sa General Trias kung saan ibinaba si Kenneth ng 3 miyembro daw ng Tau Gamma V Fraternity mula sa isang kotse. Una nang sumuko ang isa sa mga estudyante na si alias John na nagsilbi umanong driver. Tukoy na raw ng Dasmariñas Police sa mga estudyanteng kasama sa initiation rites at inihahanda na ang mga isasampang kaso laban sa kanila. Patay sa pananaksak ang isang OFW na nagbabakasyon lamang sa La Paz, Capiz. Wala na hong buhay ang babaeng biktima ng datnan ng kanyang kapatid sa kwarto. Meron pong malalim na saksak sa dibdib ang naturang biktima. Palaisipan kung sino ang salarin lalo pat wala rahong ibang nakikita o ibang nakita ang kapatid ng biktima na pumasok sa silid. Nawawala po ang cellphone ng biktima pero ayon sa mga pulis ay malabong pagnanakaw ang motibo dahil nandoon pa rin ang ilang mahalagang gamit ng biktima. Nakahanda rin daw po sana siyang umalis pabalik po ng Kuwait bilang OFW. Nakatutok ang mga otoridad ngayon sa backtracking ng mga kuha ng CCTV sa lugar para malaman kung paano nakapasok ang suspect. Patay ang isang estudyante matapos tamaan ng ligaw na bala sa bayan po ng Nabalawag dyan sa Bangsamoro Region. Kinilala po ang biktima na si Nadia Haron Ebad, 19 na taong gulang at graduating senior high school student. Tama ng bala sa ulo ang agad na ikinamatay ng bata. Ayon po sa ulat, lilikas na sana ang biktima kasama ang kanyang pamilya dahil sa nangyayaring bakbakan ng 2 hindi pa natutukoy na armadong grupo nang mangyari nga po ang insidente. Patuloy ang investigasyon habang inilibing na po ang biktima alinsunod sa tradisyong Islam. Inararo po naman ng van na minamaneho ng 6 na taong gulang na lalaki ang 4 na tindahan sa Session Road sa lungsod ng Baguio. 3 ang sugatan sa naturang insidente. Kwento ng isa sa mga biktima, bigla na lamang daw pong sumulpot ang sasakyan kaya hindi na sila nakaiwas. At ayon sa investigasyon, bumaba ng sasakyan ang ama ng bata para kumuha ng mga paninda. Ginalaw umano ng bata ang handbrake kaya umandar ang naturang van. Nauwi sa arigluhan ang naturang insidente. Nagpaabot naman po ng tulong ang pamunuan ng Baguio Flower Festival Foundation sa mga sugatan. Himala namang nakaligtas ang babaeng rider matapos pong sumemplang at pumailalim sa isang truck. Diyan po yan sa Santa Cruz, Laguna. Ito talaga matindi po ang kapit sa Guardian Angel ha. Sa kuha po ng CCTV, kitang pumasok ang babaeng rider sa inner lane ng National Highway. Nawalan po ng balanse ang rider saka naman pumailalim sa truck. Ilang metro rin po siyang nakaladkad ng truck pero hindi po ito tuluyang nagulungan. Salamat naman. Kaunting galos lamang po ang tinamo ng babaeng rider. Nagkaroon ng aregluhan ang 2 panig. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!